several civic organizations are filing a second impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Nag-press con kanina, na-i-file na ba ngayon? Itong pangalawang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ayon kay Kabataan Party List Representative Raul Manuel, ibinasa ito sa fragilization ng OVP at DepEd, pati ang nakikitang disrespect ni Duterte sa mga hiling ng Kamara. Nag-iisa lang ang ground for impeachment ng grupo at ito nga yung betrayal of public trust. Pero sa ilalim naman ito, may tatlong act. Ito yung gross abuse of discretionary powers over dun sa 612 million of confidential funds, gross disregard of transparency and accountability, making a mockery of the audit process, at dereliction of official duty with the refusal to recognize congressional oversight during budget deliberations and its authority to conduct inquiry on aid of legislation. Hintay na lamang natin ngayon na makumpleto sila para sabay-sabay na mag-take na kanilang vote at formal nang i-receive dito sa House of Representatives itong pangalawang impeachment complaint. Tatandaan natin na nitong Monday, muna rin nag-file ng complaint yung 16 individuals mula naman sa mga advocacy at civil society groups na in-endorse ng Akbayan Party List. At doon naman sa kanila, cause of violation ng Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, at iba pang high crime ang grounds for impeachment ni Duterte. So yun, plus ito, sa loob ng linggong ito, dalawang impeachment cases o complaints na ang ihahain laban kay VP Sara Duterte. Mary Mon, may nakausap ka ba or baka nabanggit sa press conference kung ano yung lohika nila kung bakit isa lang yung sinatilang ground for impeachment? Ito ba ay strategic ang dahilan o may iba pa ba silang binanggit? Para raw mas madaling makita kung ano yung problem area, isa lang yung naging ground for impeachment nila, which is betrayal of trust. Pero para maging mas specific, dun ngayon nilagay yung tatlong act o violation na pinapakita na susuporta dito sa ground for impeachment. So parang itong inag-iisang ground na nilatag nila sa kanilang complaint, makikita na ngayon mabubusisi kung ano-ano nga ba yung mga naging problema sa ilalim ng pamamahala ni VP Sara. And Mariamon, how long would it take naman to consolidate? Kasi like we mentioned, di ba, 2 impeachment complaints in within the week. Gaano katagal? Yung pinaka naging proseso nila bago nila mabuo itong complaint ay medyo matagal daw. Dahil ang nasabi nga, bukod sa pagkukumpile, pagkukulit ng mga testimonya, mga dokumento, inaral pa nila ang mga ito, lalo na yung mga transcript. Kaya medyo napatagal pa at inabot na sa araw na ito yung kanilang impeachment complaint. Pero kung titignan natin, aabutin kasi ng 130 days yung proseso dito. Kaya ang isa sa pinaka-tinitignan natin ay kung kakayanin pa ba yung oras at araw na natitira bago magkaroon ng holiday break ang Kamara. Kasi pag nag-stop na yung December 18, yung mga session, January 13 na ang pagbabalik ng mga ito. Pero naniniwala naman ng mga House Representatives na maitutuloy at may lalaban itong impeachment trial at saka hearing sa kanya. Oo. Okay. Mary Mon, ano yung napag-usapan? Ano ba yung key takeaways doon sa kanilang press conference? At maliban sa yung alam natin na the usual mga kaalyadong organisasyon, itong mga 74 to 75 na mga complainants supposedly representing different groups, maaari mo bang bigyan kami ng karagdagang siguro mga pangalan kung anumang grupong ito? Ilan sa mga sektor na nire-representa dito ay mula sa edukasyon. At actually, common din, isa lang yung nakikita natin na sentimiento nila. Meron pang mas magandang mapupuntahan sana yung 612.5 million na confidential funds na hanggang sa araw na ito ay hindi pa raw malinaw kung saan na ba ito napunta o nagamit. Ayon sa mga nagrepresenta sa mga guro, sinasabi dito, pwede na raw sanang makapagpatayo ng 300 na classroom at saka makapagpasahod ng mga bagong guro itong malaking pondo na hinahanap pa sa araw na ito. At sa iba naman, ang tinitingnan nila dito ay yung pagpapatuloy ng pagtatik ng accountability sa lahat ng ginagawa ng OVP at saka ng DepEd noong DepEd Secretary pa itong si Duterte. So isa sa kinakantsaw nila at sa oras na iimbitahan na nila yung suporta ng mga kongresista ay maisulong na yung pagtawag at pagdemanda sa accountability ni VP Sara Duterte. Hindi lang tungkol sa confidential funds, kundi mismo sa kanyang pagpapakita ng trabaho at responsibilidad sa pamahalaan. Mariamon, may nakuha ba? Isang araw pa nga nung tungkol naman doon sa NBI subpoena sa kanya, dito sa pinakalabas niya na statement dito ay amid sa crisis ay mananatili daw na strong itong kanyang opisina. Pero sa nakikita natin ngayon, ang mga recent na pinupost ng kampo ni VP Sara Duterte ay mga tungkol sa Thanksgiving programs at ceremonies na kanilang isinasagawa sa iba't ibang mga lugar, tulad na lang nitong huli doon sa Gingoog City, Misamis Oriental. Pero so far, ano yung may kinalaman dito sa mga impeachment complaint ay wala pa tayo nakikita. Okay, Mary Mon, maliban doon sa usual suspects, so to speak, sa bagay ilan lang naman yung mga miyembro ng makabayan sa Kongreso, meron bang ibang, let's say, yung hindi mo
ibang mga personalidad na hindi usually associated with Atin bukod kanila Representative Raul Manuel, Representative Franz Castro, ang iba pa sa mga ma-attend dito bilang kasama sa 75 na pipirma sa impeachment complaint na ito ay mga estudyante, mga guro, at iba pang mga concerned citizens. Kasi meron nga rin dito mga kapamilya, kamag-anak o mga concerned na individual tungkol naman sa EJK victim. Pero pagdating naman sa mga politiko, isa pa sa pinaka-naririnig natin kanina ay itong si Attorney Nery Colmenares na nagpaliwanag na iisa lang yung kanilang ground for impeachment, pero may tatlong acts na nakasalalay dito. Si dating Congressman Nery Colmenares, advance happy birthday nga pala, ay siya ang lead counsel, ano? At Yes. tawag dito, at siya ang lead counsel dito, at nakikita natin din ibang mga dati rin mga kongresista na nandoon sa press conference sa present. At Mary Mon, okay, pagkatapos nito, may nabalitaan ka ba bang from out of nowhere, no? Na posible pang magdagdag ng third impeachment complaint, at posible pa ba yun? At given the oras, no? Kakayanin pa ba? Oo, Lloyd, actually yan nga isa sa pinaka-tinitingnan natin ngayon, hindi lang mula sa Kamara, kundi tayo rin ng mga umaantabay sa kung ano nga bang mangyayari dito. Dahil nga magkakaroon ng holiday break ang Kamara, January na ulit ang kanilang pagbabalik, kaya medyo magiging limited ang araw at oras ngayong buwan hanggang next month para nga maituloy ang pagtingin dito sa impeachment complaint. So far, wala pa tayong makukuha impormasyon kung merong susunod pa bang magpa-file dito. Ang alam pa lang natin sa ngayon, pagka na-file na itong impeachment complaint na pangalawa, ay manghihikayat na rin ang mga nandirito para sa suporta pa ng mga kongresista at iba pa kung sakaling nga na mayroon pang magnanais na mag-file ng kanilang impeachment complaint. Narimon, aside from the question of is there enough time, of course the bigger question also is will the numbers be there? House membership needs a third, so official count natin is 307, 103 yung kinakailangan. Ano bang expectations nila when it comes to getting those numbers? Well, naniniwala sila kasi ngayon na lahat ng ebidensya raw nila na nakapaloob dito sa impeachment complaint ay makukuha hindi lamang ang boto dito sa Kongreso, kundi mismo yung sentimiento ng mga tao. Hindi lang daw para mapalinaw sa masa kung ano nga ba yung problema at issue na dapat daw mabigyan ng solusyon. Pero naniniwala sila na maisusulong daw nila ang justisya, karapatan at katotohanan dito sa impeachment complaint na ito. Mary Mon, munti ko na makalimutan itanong, binanggit ba nila sa press conference kung bakit, considering mas maaga pa nilang naprepara itong complaint nila, no? Itong pagpa-file nila, naka-ready na to eh. Kung bakit hindi nila final agad itong complaint nila at nauna pa yung ibang grupo? Yes, Lloyd. Ang nasabi nila tungkol dito, actually natanong din na natin kung may plano, bakit hindi na lang sila nag-isa ng Akbayan Party List ng impeachment complaint. Pero ang nasabi naman nila dito, yung naging proseso kasi nila ng pag-compile, pag-collate ng mga dokumento, yung mga testaments, mga transcripts, medyo kumain ito ng oras dahil pinusisi raw nila ang mga ito. Kaya inabot sila ngayong araw para sa kanilang impeachment complaint. Pero tungkol doon sa kung dapat ba nakipag-isa na lang sila sa Akbayan Party List doon sa unang impeachment complaint na final nila. Ang nasabi nila, this and that are two different things, pero isa lang naman ng kanilang ipinaglalaban at yun daw ang katotohanan at yung pag-demand ng accountability mula sa Vice Presidente. Pero kung magsasanib yun, Denise, Mary Mon, malabo yan. Sinasabi ko sa mahabang kwento dyan. Oo, mahaba-haba. Merimon, before we let you go, just to clarify again, kailan yung expectations or when can we expect the consolidation of the first and the second impeachment complaint? Supposedly kasi, Denise, after ma-receive yung impeachment complaints, within 10 days dapat meron ng ina natin yung mga matitirang session days. Supposedly abutin ng over 100 days yung pinaka-magiging proseso nito. Pero medyo dadagdagan natin to ng araw kasi nga magkakaroon ng holiday break ang Kamara ngayong December and January 13 na ang pagbabalik ng mga sesyon. So abutin pa to more or less next year. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.